ay ang traffic situation dyan sa may EDSA Highway 54. Sa mga hindi familiar dito, ito yung gitna ng Ortigas at ng Shaw Boulevard. Unahin natin yun sa left side ng inyong mga screens. Yan yung southbound lane ng EDSA Highway 54. Yan yung mga galing ng Quezon City, galing ng Ortigas, San Juan, papasok ng Mandaluyong at papunta ng Makati. Nagkakaroon lang ng konting pagbagal habang papalapit kayo sa Shaw Underpass. Samantalang nasa dulo ng inyong mga screens, yan naman yung northbound lane ng EDSA Highway 54. So yan yung galing ng Makati, galing ng Mandaluyong at papasok ng Quezon City. At dahil rush hour ngayon, medyo mabigat na ang daloy ng trapiko habang papalapit kayo sa may Ortigas flyover. Samantala, ito naman ang sitwasyon dyan lang sa labas ng istasyon. Sa Quezon Avenue, corner Sergeant Esguera. Unahin natin muna yung nasa kanang bahagi, no? Yung maluwag ang daloy ng trapiko. Yan yung galing ng Quezon Memorial Circle at papunta ng Espanya at Welcome Rotonda. Sa ngayon, sa westbound lane ng Quezon Avenue ay maluwag naman ang daloy ng trapiko. Nagkakaroon lang niyang build-up habang papalapit kayo dyan sa may Skyway on-ramp. Samantala, sa right side ng inyong mga screen, naku, napakahaba ng pila ng mga sasakyan. Ito yung mga motorista na galing ng Espanya, galing ng Welcome, bumabaybay ng Quezon Avenue at papunta ng Quezon Memorial Circle at papunta ng Commonwealth Avenue. At dahil rush hour na ngayon, mabagal ang daloy ng mga sakyan at mahaba na ang mga pila ng mga motorista. September 9, 2025, Martes. Ikalawang araw pa lang ng linggo pero punong-puno na ng mga ganap sa Kamara at Senado. Hindi pa rin tapos ang maiinit na usapin sa mga maanumalyang flood control at ghost projects. Kasama na ang mga sangkot dito, kaya tutok lang mga kaarangkada para maging updated sa mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Kasama niyo pa rin kami sa Kwento ng Bayan at Lakas ng Masa. Ako si Nina Corpus. Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, 92.3 FM Radio Manila at lahat ng FMR stations sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Senator Joel Villanueva at Jinggoy Estrada kumita umano mula sa mga flood control projects sa Bulacan. Senator Jinggoy pumalag sabay naghamon na magpa-lie detector test. Flood control projects para sa 2026 hindi muna lalagyan ng pondo ayon mismo kay Pangulong Bongbong Marcos. Pagkakadawit umano ng ilang senador sa ghost flood control projects dahilan ng pagpapalit ng liderato ng Senado. Confirmation of charges hearing laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ipinagpaliban ng ICC. Ex-President Duterte hindi raw fit na humarap sa pagdinig. At ang mga maglalaban-laban sa 2025 Gawad Urian, alamin! Idinawit ng na-contempt sa Senado na dating DPWH Assistant Engineer, District Engineer, sina Senator Jinggoy Estrada at Senator Joel Villanueva sa umano'y maanumalyang flood control project sa Bulacan. At live mula sa Batasang Pambansa, may umaarangkadang balita si PRTV News Senior Correspondent Willie Delgado Jr. Willie, kumusta na ngayon ang pagdinig dyan? Jack, Nina, naging mainit kanina ang pagdinig ng Infracom sa umano'y maanumaliyang flood control project. Unang sumalang kasi itong Assistant District Engineer ng DPWH na si Bryce Erickson Hernandez at tahasan niyang pinangalanan itong sina Senators Jinggoy Estrada at Joel Villanueva na di umano'y tumatanggap ng kickback mula sa flood control project. Narito report. At ang SOP nito, Inisa-isa ni dating Assistant District Engineer Bryce Erickson Hernandez ang mga flood control projects na umano'y dumaan kina Senator Jinggoy Estrada at Senator Joel Villanueva. Unang pinangalanan si Estrada na may 7 flood control projects sa 7 barangay sa Malolos, Bulacan na nagkakahalaga ng 355 million pesos. 8 namang flood control projects ang para kay Senator Joel Villanueva na nagkakahalaga naman ng 600 million pesos sa 2 bayan sa nasabing probinsya. Isa sa Hagonoy
at isa sa Bukawi, Bulacan. Ang 355 million pesos project ni Senator Jinggoy ay nakapaloob sa 2025 budget habang ang kay Senator Joel Villanueva naman ay ipinasok sa 2023 budget. Sabi ni Hernandez, 30% ang committed commission na hinihingi daw ni na Senator Jinggoy at Senator Joel. Sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Si Senator Jinggoy Ejercito Estrada, Senator Joel Villanueva, Yusek Robert Bernardo, at D. Alcantara. Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan. Bago nilabas ni Bryce ang handwritten statement, kondisyon niya na wag na siyang ibalik sa Senado dahil may mga sasabit na senador sa kanyang babasahin. Natatakot daw kasi siya sa kanyang seguridad. Para magsalita po ako ng mga involved dito kung kanino po napupunta yon. Siyempre, tatakot din po ako sa buhay ko, sa pamilya ko. Kasi hindi naman po birong tao itong mga involved dito eh. As I've said, Engineer Bryce, you will be protected by this committee as long as you will say the truth. Pwede po bang wag nyo na ako ibalik sa Senate? Nangako naman si Committee Chairman Terry Ridon na makikipag-ugnayan sila sa Senado para hilingin na manatili muna sa kustodiya ng Kongreso si Hernandez. The committee commits to your safety and the safety of your family. We will coordinate with the Senate Blue Ribbon Committee to ensure that you may remain with the House. So within the day, we will speak with our Senate counterparts to make sure that you will remain with the House for as long as needed. Sumalang din ang isang engineer, JP Mendoza, na kasamaan din ni Alcantara at Hernandez. Pinakita niya sa komite ang mga picture ng timbon ng pera na nakapatong sa lamesa at mga cellphone pictures na magkakasama sina Alcantara at Senator Jinggoy Estrada. May label ang mga ito kung kanino ipapadala. Samantala, no-show sa hearing ang contractor na si Sara Diskaya pero dumalo ang kanyang asawang si Curly Diskaya. Nilino ni Curly ang mga nadawit na pangalan sa kanilang statement na ginawa sa Senado. Kasi marami pong tumatawag sa akin na kung ako po ba daw ay may direktang transaction kay Saldico at saka kay Speaker, gusto ko pong linawin sa kanila na wala po akong direktang transaction. Hindi po ako nagkaroon ng anumang klaseng transaction sa kanila. Lahat lang po ng mga sinabi ko po para makumpleto po ang aking sworn statement ay kaya nabanggit po ang mga pangalan na yon dahil yun po ang madalas na sinasabi ng mga kausap ko po ng politiko. Pino na naman ni Pasig City Mayor Vico Soto ang bigay-bawing statement ni Curly sa komite. So, ang balak nila ngayon, guluhin na tayo, lituhin tayo, para di natin alam yung facts. Hindi maging malinaw yung ebidensya. Check niya kanina ay bago sumalang si JP Mendoza, nakatanggap na naman daw siya ng death threat sa ikalawang pagkakataon mula sa isang nagpapakilalang hitman. Kasi nung September 1, ayon dito kay JP Mendoza, ay nakatanggap din siya ng unang pagbabanta sa kanyang buhay. Binibigyan siya ng babala na huwag siyang humarap sa ginagawang pagdinig ng Kongreso. Kaugnay naman dun sa hiling nitong si Bryce Hernandez na siyang Assistant District Engineer ng DPWH, nagkasundo na kanina lamang ang liderato ng Kamara at ng Senado na sa PNP Custodial Center muna. Mamamalagi itong si Bryce sa kondisyon na ang titingin sa kanya o yung mag-under custody sa kanya ay mga tauhan naman mula sa Senate Sergeant at Arms sapagkat sila mismo ang mayroong opisyal na kustodiya dito kay Bryce Erickson Hernandez. Si Mendoza naman ay posibleng manatili dito sa bababang kapulungan ng Kongreso. Pakinggan natin si Congressman Terry Ridon. Firstly, relating to the matter on the protective custody of Engineer Bryce Hernandez, the Senate and the House leadership has decided that he will not be returned to the Senate. Instead, he will be placed under custody at the PNP Custodial Center.
Mr. Chair, I move that we place under protective custody Engineer JP Mendoza of the Department of Public Works and Highway. Motion is seconded. Do I hear objections? Hearing no objections, the motion is... Jack Ninya, katatapos lamang mag-adjourn ang isang napakahabang hearing na isinagawa ngayong araw na ito. Jack Ninya. Okay, Willie, balikan lang natin yung ilan sa mga detalye no, nitong hearing kanina sa mga nakamiss kasi syempre iba nasa trabaho, hindi nakakinig. No? Isa sa mga kumakalat ngayon sa social media ay yung limpak-limpak na salapi, cash, na may litrato. Ano? Pwede bang balikan lang natin kanino ito galing, anong opisina yon at kanino napunta yung limpak-limpak na pera na yon at magkano, Willie? Hindi nabanggit ni na Bryce Hernandez at saka nitong si JP Mendoza kung magkano yung eksakto dahil hindi na nila matandaan daw. Mukhang nangyari ito mga way back 2022-2023. Hindi rin binanggit kung para kanino pero ang kanilang kinumpirma ay merong pupuntahan sapagkat yung bawat tumpok ng napakaraming pera na yon may kanya-kanyang pangalan, may kanya-kanyang label kung sino-sino ang dapat na pagdalhan ng pera na yon. Yun ay pilit na inaalam kanina ng komite kung para kani-kanino ba yung pera na yon, pero ito'y hindi direktang masagot ng mga miyembro ng komite niya. At gusto ko, normal daw yung ganun, ano, na palagi silang may pera doon sa opisina nila, no, sa DPWH, tama ba? Ni Engineer Alcantara? Oo. Parang naging kalakaran, parang naging normal na no sa opisina nitong si Alcantara yung ganong klase ng mga eksena, ganong klase na makikita mo. In fact, yung pinakita kanina na pera ay mula doon naman sa tanggapan nitong si Bryce Hernandez. Doon daw kasi pinalalagay nitong si Alcantara yung ganong karaming cash sapagkat walang nagtatangka na pumasok doon sa opisina nitong si Bryce Hernandez. Meron pa siyang idinagdag, kung makipapansin ninyo doon sa picture na nakalagay doon, meron doon isang lalaki na nakakulay asul at kinumpirma ito ni Bryce Hernandez na yun daw ay itong si Engineer Henry Alcantara. And Willie, ano naman sagot ni Engineer Alcantara doon sa mga litrato na yan? Alam ba niya kung saan opisina at alam niya yung eksena na yon? Well, gaya ng inaasahan ay pilit niyang itinanggi. Itong mga isiniwalat ngayon nitong si Bryce Hernandez, actually muntik na nga magkaroon ng contempt dito sa mga eksena kanina dito sa kamera, pero merong ilang mga mambabatas, mga member ng komite ang hindi agad sumang-ayon sapagkat meron pa silang mga nais na malaman mula dito sa mga mahalagang witness na ito dito sa flood control projects at yun ang alamin sa mga susunod na mga pagdinig na mangyayari sa mga susunod na linggo. Huling tanong na lang, Willie, mula sa akin. No? Hindi na-discuss lang kanina, pero maraming nakakita at sa social media yung mga text messages. Ano yung mga text messages na yon at sino yung mga nag-uusap doon? Yung text messages, may kaugnayan yan dun sa perang nakita natin na nakalatag dun sa lamesa. According dito kila Bryce Hernandez at saka kay JP Mendoza, yung mga text na yon ay palitan ng mga messages mula kay Engineer Alcantara, papunta kay sa staff ni itong si Senator Jinggoy Estrada, gayon din kay Senator Joel Villanueva at maging sa mga higher official ng DPWH. Yung nakita nating mga picture na yon. Kinunan siya, ini-screenshot yung mga palitan ng text na yon dahil according dito sa dalawa ang ginagamit pala nila sa ganyang klase ng mga pag-uusap ay yung mga disappearing messages na nawawala agad in a matter of minutes, kaya yung dalawa ay pinagsikapan nila na makunan muna bago mag-disappear yung mga messages na naglalaman ng mahalagang detalye may kinalaman sa transaksyon sa flood control projects. Ito naman, malamang hindi sila pupunta. No? But since na-mention yung mga pangalan ni Senator Joel Villanueva at ni Senator Jinggoy Estrada, papatawag rin ba sila ng Kongreso? Hindi naging malinaw yan. Ang isang naging motion kanina ay ipatawag
yung mga dating may kinalaman sa kaperahan ika nga, no, sa budget, sa national budget. Sa Senado, itong si Senator Grace po ng Committee on Finance at si Representative Elizalde ko ng Committee on Appropriations, dahil may mga nabanggit kanina kung paano nagsisimula yung hatian, kung paano nagsisimula yung pagritoke sa mga budget, at isa sa posibleng makasagot niyan ay yung dalawang opisyal mula sa Senado at mula dito sa Kongreso na siyang may kinalaman pagdating sa national budget natin. Okay, nako, maraming salamat Willie Delgado Jr. sa napakalinaw at napaka-comprehensive na update mo mula dyan sa Kamara. Maraming salamat, Willie. Ingat. Maraming salamat, Dr. Yun. Pinabulaanan ni na Senador Jinggoy Estrada at Joel Villanueva ang pagkakadawit nila sa umano'y mga kumukubra sa DPWH projects na lumabas sa investigasyon ng Kamara ngayong araw. Sa pag-upo naman ni Senador Panfilo Lacson sa Senate Blue Ribbon Committee, siniguro niyang kailangan may resibo bago mag-akusa ang sinuman. Yan ang umarangkadang balita ni PRTV News Correspondent Zandro Ochona. Mr. Diskaya, sa dami-dami mong binanggit na pangalan na kongresista, isa lang tanong ko, Senador, meron ba? Your Honor, wala po. Sigurado ka? Safe ka na? Sigurado po. I resent that statement, Mr. Chair. I resent that statement. Safe ka na. Ito ang biruan kahapon sa pagitan ni Senador Jinggoy Estrada at ng dating chairman ng Blue Ribbon Committee na si Senador Rodante Marcoleta. Malayo ito sa pagdawit sa kanya ng nasibak na Assistant District Engineer ng DPWH sa Bulacan na si Bryce Hernandez. Ayon sa kanya, tumanggap ang senador ng milyon-milyong pisong kickback. Hinamon ni Estrada na magpa-lie detector test silang dalawa para matukoy kung sino ang nagsasabi ng totoo. Madalian niyang magparatang at handa siyang patunayan na nagsisinungaling umano si Hernandez. Hindi ko palalagpasin na hindi sagutin ang mga malisyoso, tahasang kasinungalingan at walang basehang mga akusasyon sa akin ni Bryce Hernandez. Hindi ako papayag na makaladkad ang aking pangalan sa mga pahayag na katang-isip at gawa-gawang salaysay. Pero sa pagpapatuloy ng investigasyon, nagpakita ng mga screenshots si Hernandez patunay na daang milyong pisong ibinigay niya sa staff ni Estrada. Bukod dito, pinangalanan din niya si dating Senate Majority Leader Joel Villanueva na tumanggap rin umano ng kickback. Ulitin ko at parang sirang plaka na po ako, Mr. President. Wala po ako kailanman naging flood control project. Hindi ko po sasabihin na I categorically deny this accusation. Dahil po may resibo po tayo. Meron po pwedeng i-verifika kung bakit ito nangyayari. Sa kabila nito, tiniyak ni bagong Blue Ribbon Committee Chairman Senador Ping Lacson na kailangang may resibo ang mga haharap sa susunod nilang pagdinig. Di niya pwedeng maski sino na lang ay ituturo, kaya maghahanap siya ng pruweba dahil siya mismo ay mahilig sa resibo. Zandro Ochona, umaarangkada sa pagbabalita. Sa puntong ito ay kakausapin po natin si Deputy Speaker at Iloilo Congresswoman Janet Garin. Kaugnay sa patuloy na investigasyon sa flood control projects. Magandang hapon po, Congresswoman Garin. Magandang hapon. Alright, Congresswoman, ang mga isinasangkot ng mga senador ay itinatanggi ang mga akusasyon. At tumalabas po na he says, she says ito. Ano po ang reaksyon nyo sa dami ng mga pangalan na lumalabas? Paano po natin na malalaman kung sino ba talaga ang totoo? Unang-una kasi napaka-obvious na meron ng ghost projects. Pangalawa, meron mga substandard projects. Kung titingnan natin, ang root ng lahat ng ito ay malamang merong mga ahente in between na nakakapamahal ng presyo ng government projects. Dagdag pa dyan, siguro andun nga yung kanya-kanyang name drop, no? May mga nagpa-power play dun sa mga ilang ahensya. Yan po ay magandang matutukan ng third-party investigating team na gagawin ng eksekutiba. But precise for me to say, kami naman sa Kongreso, klaro na nakikita dito sa Infracom
na talagang kulang ang checks and balances, no? Nagkakaroon ng too much power sa ilang opisyal ng bansa, lalo na sa Department of Public Works and Highways. At dahil dito nga, nagkaroon ng pasunod-sunod na problema. And Congresswoman, no, yung napansin nga natin, kung sakali itong mga binanggit na senador ay although nagbigay na sila ng state ng kanilang paliwanag kanina doon sa Senado, ay darating ba sa punto ipapatawag or dahil doon sa courtesy, interparliamentary courtesy ay hindi na ho kailangan? Well, of course, because of interparliamentary courtesy, parang sa pananaw namin, hindi nararapat, no, na ipatawag muna. Subalit lahat ng na-extract na information, kasama na yung mga resibo na nakita o yung mga ebidensya, ay ipo-forward, no, doon sa third-party investigating committee. Tapos eto nga po, no, Congresswoman, nagbabanta pa ang iba na kakasuhan daw ang mga testigo dyan sa Kamara. Ano po ang reaksyon nyo dito at anong protection ng maibibigay ng Kamara? Well, nagsabi na ang Kamara na bibigyan ng maximum protection, no? Hindi lang po doon sa posibleng makasuhan sila, pero yung protection doon sa kanilang pamilya, no, the physical protection and seguridad, no, sa kanilang buhay. Be that as it may, sa pagkakaintindi ko, bubuo ng komitiba ang Pangulo para tutukan ito. Kasama na dyan yung mga case build-up. Kasama na dyan yung pagsilip ng mga papel, no, at lahat ng mga dokumento. Kasi sa totoo lang, madali kasing matris yan. Ang paper trail will also lead to the proponent. And makikita talaga natin doon kung nagsasabi ba ng totoo o hindi yung mga narinig nating mga resource persons kanina. And Congressman Garino, nakita ko lang and partner, nakita mo yung difference nung investigation kahapon sa Senate Blue Ribbon Committee kung saan nag-testify si ang mag-asama Diskaya is more on words lang. Puro kwento lang nila, wala. Pero this time around, sorry, sa Kamara ay meron talagang pictures, meron pa mga screenshots, may evidence-based talaga. Yung mga ibang, yung kumbaga binakapan ni Bryce, yung kanyang testimony. Paano natin i-vet na lang itong mga ebidensya pong ito at paano natin sila gagamitin? Well, unang-una, kung balikan natin yung kay Diskaya, nagsimula siya ng 2003 tapos wala nang mention. So andun yung nalugi, niloko siya, nabiktima siya, tapos biglang yaman siya kasi magandang oportunidad. Yung mga ganong kwento kasi medyo kaduda-duda. So yan yung isang dapat matingnan. Siguro naman may mga totoo dun sa sinasabi niya, pero yung mga bagay-bagay, yung mga pag-name drop niya ng malalaking politiko, that is probably to invite attention. Para, pasensya na, hindi ako sigurado, pero tila kung titingnan mo, at meron tayong mga kasamahan sa Kongreso na yung katanungan nila ay directed to provide him an avenue to request being a state witness. Pero yung kasi ang hindi natin ma-assure, kasi depende, malalaman natin kung gaano kalalim yung kanyang involvement. Now, doon naman sa kay Engineer Bryce Hernandez, kita naman natin kung it's up for the public to judge whether he was saying the truth or not. And now, siguro sa mga darating na buwan, kailangan niyang ipakita ang prueba kung talaga bang totoo ang sinasabi niya. At ngayon naman po, tungkol naman po sa pagpapalit ng liderato ng Senado, ano po ang nakikita niyo magiging pagbabago kaya sa relasyon ng Senate at House of Representatives? I believe magkakaroon ng mas coordinated na pagsasama. Ang importante lang doon, yung koordinasyon ng Kongreso at Senado, ang panalo pa rin talaga should be yung taong bayan. Kasi yan po ang kailangan talaga nating makorek. Minsan kasi, sa bangayan ng House at ng Senado, parang ang luki doon yung taong bayan eh. Oo nga po. Pero yun nga, Congresswoman, no, actually, isang magandang proof pa lang, partner and Congresswoman, no, the fact na pinayagan agad si Bryce na makasipot sa Kamara shows na talaga medyo mukhang mas maayos yung relationship. At ngayon nga, at nakiusap itong si Bryce na mapunta muna sa PNP. poder ng Kamara, dinala sa PNP. Mabilis naman ho, pinayagan ng Senado. Tama po? Yes, kasi syempre neutral grounds yan. Nakakapagtaka kasi masyado yung judicial affidavit ni Mr. Diskaya, ng mag-asawang Diskaya. Kasi kung titingnan mo, parang fairy tale story na nagsimulang magnegosyo, nahirapan, inipit, ninakawan, tinakbuhan.
Tapos biglang yaman noong 2016 ang sinasabi nila, no? Pero hindi lang yon, talagang namayagpag na sila 2021 and 2022. Siguro naman you cannot be a billionaire overnight. So ang dami kasing hindi na i-explain. Parang ang daming kulang nung kanyang judicial affidavit. Kaya ang tama naman si Senator Ping Lacson, dapat yung mga witness ay talagang binivet. Kasi pagka makakuha ka ng witness na yung gagawin naman pala, yung gusto niya ay mapawalang sala siya, medyo mahirap-hirap yan. At sa ngayon po, sa lahat ng nangyayari ito, gaano po kasulido ang Kamara at wala naman po bang banta ng coup dyan sa Kongreso tulad ng nangyari sa Senate? Wala po, no? Natural po sa Kongreso, yung meron kaming mga alitan in the performance of our duties, no? Meron niya magdedebate, minsan nagtataasan ng boses, minsan magkakainitan. That's part of our job. Yan po parte, tao lang, no? But at the end of the day, when we talk about leadership of the House, when we talk about the institution as one, solido po, solid, very solid ang Kongreso. Despite the pagsasalita ni Congressman Toby Tiangco sa Senado. Ano po reaction niyo doon? Yung isa kasi kay Congressman Toby, while kaibigan ko siya at nirerespeto ko siya, yung nilabas niya kasi ng mga proyekto nung chinek namin, hindi naman yun lumabas. No? So, andun kasi yung, syempre narinig natin, sinabi niya, ito yung mga project na hinarang daw niya. So, meron kasing proseso Pwede kang mangharang, pwede mong tanungin, pwede mong questionin during the budget deliberation proper. So, ito siguro yung mga bagay-bagay na medyo hindi nasagot, no? At siguro yung ibang kasamaan ay nalilito rin. Kasi ano ba yung direksyon? Unang-una kasi, nung unang nag-meeting yung Infracom, nagulat din kami nung biglang sinabi ni Congressman Toby na pinipigilan siya, ayaw imbitahin si Congressman Saldico. Hindi iniimbita naman, pinasalita na siya. Kaya lang, hindi naman pwedeng siya na lahat. Kasi marami naman kami nakapila. In fact, during that time, we were just being very polite na pagbigyan siya. Kasi ako naman po talaga yung unang nakalista as interpolator. At nung ako yung nag-i-interject sa kanya, hindi po yun ibig sabihin na pinipigilan siya. Kaya mali-mali nga ang lumabas sa social media. Nag-i-interject ako kasi gusto kong klaruhin, walang humaharang sa kanya. Walang humaharang na imbitahin yung mga tao at personalidad na gusto niya. Kaya lang, habang na-desisyon na naiimbitahin, mag-proceed na kami doon sa mga katanungan kasi andun yung mga bisita, andun yung mga resource persons. Alright. Maraming salamat po, Congresswoman Janet Garin. So, kailan po yung susunod na hearing? Aantabayan namin that will be discussed by the leadership of the House at yung request ng mga scheduling. Kasi nga, syempre, sumasabay sa budget deliberations. Opo. Alright. Maraming salamat po, Representative Janet Garin. Hindi makikialam si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa investigasyon ng Kongreso at Senado sa maanumalyang flood control projects. Pero giit din ng Pangulo hindi rin dapat makialam ang lehislatura sa investigasyon ng Independent Commission ng Executive Branch. Yan ang umaarangkadang balita ni PRTV News Correspondent Christian Bascones. Hindi makikialam si Pangulong Bongbong Marcos sa investigasyon ng Senado at Kongreso sa maanumalyang flood control projects. Karapatan aniya ng mga mambabatas na busisiin ang mainit na isyu ng korupsyon. Basta hindi rin aniya sila makikigulo sa hiwalay na investigasyon ng ehekutibo. Alam mo, prerogative ng Kongreso yan prerogative ng House of Representatives yan na mag-conduct sila ng investigasyon. At prerogative ng Senado na mag-conduct sila ng investigasyon. So patuloy natin. At kahit papano, pagka may masusing investigasyon, kahit papano meron tayong makukuha din dyan. So baka makatulong din. Nilinaw ng Pangulo na suportado niya ang investigasyon ng Kongreso sa flood control. Pero tuloy pa rin ang Independent Commission na binubuo ng Executive Branch. Sinisiguro ng Pangulo na walang makakatakas kahit pa mga nakaupong opisyal ng pamahalaan. Sasampahan ng kaso kahit nakakapit sa gobyerno dahil hindi umano matatapos ang problema kung mananatiling makapangyarihan ang nagpapatakbo ng baluktot na sistemang ito. Yung dapat natin pipilahan ng kaso, may ebidensya tayo na matibay. Unang-una. Pangalawa, na kapag sila na out of action na,
ay talagang magbabago. Dahil sila talaga nagpapatakbo. So, I suppose the description that sometimes we use, yung big fish talaga, yung talagang nagpapatakbo nitong sistema na ito. Itinanggi naman ng Pangulo ang posibilidad na ibalik ang ipinanukalang 2026 national budget sa Malacanang sa kabila ng mga panawagan mula sa Kamara ukol sa mga kontrobersiya sa flood control projects. Sa halip na ibalik, nangako si Pangulong Marcos na kanyang susuriin at babaguhin ang ipinanukalang 2026 budget ng Department of Public Works and Highways o DPWH bago muling isumite sa Kongreso. No, it's not a possibility. Ang titignan na lang is the DPWH budget. Unilaterally, from our end in the executive, I already instructed the DPWH to review and to rewrite the DPWH budget. So we have a commitment to Congress that the rewritten DPWH budget will be submitted to them. Inatasan ni Pangulong Marcos si DBM Secretary Amena Pangandaman na isagawa ang malalimang pagsusuri sa budget ng DPWH sa ilalim ng proposed 2026 national budget habang walang ilalaang pondo para sa mga proyekto ng flood control sa susunod na taon. Sinabi naman ni Public Works Secretary Vince Dizon na uunahin ng DPWH ang pagbabago sa kanilang budget sa pamamagitan ng masusing pagsusuri sa bawat proyektong nilaanan at paglalaanan ng pondo. Christian Bascones, umaarangkada sa pagbabalita. Dadaan sa masalimuot at detalyadong investigasyon ng Independent Commission ang mga anomalya ng flood control projects na isiniwalat sa pagdinig sa Kongreso. Ito ang sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang huling araw sa pagbisita sa Cambodia. Giit ng Presidente, dahil umabot na sa 2 dekada ang korupsyon sa flood control, naging malalim na ang sistema ng naturang iligal na kalakaran. Samantala, kinumpirma naman ni Marcos na nakahanda ang gobyerno na bigyang proteksyon ang mga diskaya sa ilalim ng Witness Protection Program kung mapatunayang pasok sila sa qualification para dito. Dalawang hearing, iisa ang layunin. Ang lumabas ang katotohanan sa mga maanumalyang ghost flood control projects. Kahapon sa Senate Blue Ribbon Committee, nagmistulang star witness ang mag-asawang Diskaya at inginuso ang ilang kongresista at opisyal ng Department of Public Works and Highways na sangkot umano sa korupsyon. At kanina sa Infracom, ginisa si Curly Diskaya at ikinanta naman ni dating DPWH Executive Bryce Hernandez ang ilang senador na sinasabing nangumbensyon sa mga flood control projects. At para pag-usapan ang dalawang hearing, makakausap natin live via Zoom ang senior lecturer ng UP College of Law, si Attorney Amando Virgil Ligutan. Magandang gabi po, Attorney Ligutan. Welcome po ulit sa Arangkada Balita. Jack, magandang gabi at saka Linya. Yes, unang-una, Attorney, napanood nyo naman, I'm sure, yung dalawang hearing, no? Ano nakikita nyo pinagkaiba with regards sa line of questioning po? Okay, so it could be subjective, no? Pero dalawa yung nag-stand out for me, Jack. No? Number one, parang yung sa Senate, parang there was this palpable attempt na ilimit yung investigation from 2022, no? Parang there was an effort, I could feel it, na i-limit. Hindi po pwedeng pag-usapan ano yung mga transactions from 2016 to 2022. Yun ay isang observation. Pangalawa, yung napansin natin compared to the Senate hearing kagabi, kahapon, yung hearing sa House, may resibo di ba? Na-mention mo kanina, Jack, no? May resibo ipinakita, may mga screenshots, saka may mga pictures ng actual money tsaka nakasulat pa nga, di ba? Kanino ihahatid yung mga pera. So, dalawang bagay na for me nag-stand out as an observer sa dalawang hearings sa Senate tsaka sa House, Jack. Opo. Okay, Attorney, kahapon naman nga, no, ni-reveal ng mag-asawang Diskaya yung mga pangalan, nag-mention sila ng names, ano? At wala namang documentary evidence, no? Paano po ito mapapatunayan kung ganyan? At gaano katibay yung kanilang testimonya kung puro sa inyo hearsay lang ito? Alright, so pag mere testimonial evidence, may mga kaso, Nina, no, na it could be enough, no?
Pero sa bagay na to, sa bagay na for example yung graft and corruption, yung palitan so to speak ng pera, tsaka may mga ano dapat yan, may mga ebidensya, di ba? There should be papers, there should be recording, there should be may mga ibang ebidensya dapat ipakita to prove the allegations. Mahirap to prove, tsaka hindi masyadong kapani-paniwala na verbal lamang yung proof mo na nagbigay ka ng pera to these individuals. Parang mahirap siyang paniwalaan if ninya based lang sa testimonial evidence. Siguro yung mga kaso kagaya ng rape, di ba? Acts of lasciviousness, yun, pwede yun. Talagang testimonial evidence lang. Pero pag ganitong transactions na napaka-complicated tsaka elaborate, ilang taon yung mga pangyayari tsaka events, parang ang hirap naman paniwalaan na puro lamang verbal yung testimony ibibigay niya. Kaso ito nga, napansin nyo ba sa social media ngayon, tumutulong na yung taong bayan eh. May mga resibo po na ina-upload sa social media. Mga pictures, mga picture nila doon sa site ng construction, picture with the Discayas. Of course, di ba? Ang daming researchers. Andiyan na po eh. Parang, kumbaga, may mga pictures to prove that. Pero although we can't say kung totoo nga itong pictures na baka pwedeng AI for all you know. AI or, di ba, dinaya lang. Gusto ko yung term Nidia, gusto ko yung term, resibo, di ba? Dapat may resibo eh. I agree with yung sinabi ni incoming chairperson ng Blue Ribbon Committee, Senator Lacson, na dapat may resibo. Kasi may resibo dapat eh. So ang hirap pag walang resibo. No? But at saka I'm sure Jack sa kanina, lalabas yung mga resibong yan. Hindi nga pwede kasi bigay ka lang ng bigay ng pangalan, tapos wala ka naman anything to prove doon sa sinasabi mo. Anyway, yung ang mainit din na usapin, ito, gusto ng mag-asawang Discaya na mapunta na maging state witness. Qualified po ba sila? So, on paper, Jack, pwede, di ba? Pwedeng maging qualified as state witness yung spouses Discaya. No? Pero siguro yung issue now is, makukonsider ba na sila yung tinatawag na not most guilty? No? I think yung hearing kanina enumerate ni Congresswoman Luistro, ano yung mga elements ng pagiging state witness. Number one, may necessity, absolute necessity. Sa testimony nila, walang ibang direct evidence. Tsaka yung mga sinasabi nila, mako-corroborate sa mga material points. Tsaka hindi pa sila na-convict for any offense involving moral turpitude. Pero siguro yung interesting issue, Jack, are they not the most guilty? Iba yung sinasabing least guilty tsaka hindi most guilty. Siguro yung tanong siguro ito yung now legal question between isang public official na tumatanggap ng kickback tsaka yung mga contractor na nagbibigay ng kickback. Siguro yung tanong, sino ba sa dalawa yung most guilty? For me, as a law professor, yung most guilty dapat, mas guilty yung public official na tumatanggap compared to the contractors na nagbibigay ng pera. Anong basehan ko doon? Kasi itong mga public officials, Jack, sila yung nanumpa, di ba? They nanumpa na puprotektahan yung pera ng bayan. If it turns out na sila yung tumatanggap, mas mabigat yung kasalanan nila sa bayan, Jack. Pero hindi natin sinasabi na dapat walang kasalanan yung contractor. Contractor, yung mga DPWH, saka yung mga officials ng ibang ahensya ng gobyerno, saka yung mga public officials, they are all guilty and they must all go to jail. Pero yung tanong, yung mga contractor, sila ba yung most guilty? Pwede rin sabihin, Jack, na hindi sila yung most guilty. Pero yung alam natin, requirement sa batas na yung pwedeng maging state witness, sila yung dapat yung hindi most guilty, Jack. Ayan, yun nga ang panawagan ng taong bayan ay dapat may makulong na opisyal, either congressman or senator. Parang kumbaga, nanunood po ang tao eh. Ano po sa tingin nyo ang endgame na nakikita nyo sa parehas na hearing na ito? Sino po yung mga pwedeng makulong?
Okay, so sino yung pwedeng makulong, Ninya? Sino yung mapapatunayang nagsala, no? For example, yung mga DPWH officials, o yung mga contractors, o kahit yung mga yung mga kongresista at saka sa mga senador na pag napatunayang nagkasala, tumanggapan ng pera ng bayan illegally, they should all be sent to jail. Walang dapat sasantuhin, Ninya. So yun, Ninya, yung credibility ng gobyernong ito tsaka credibility ng dalawang houses ng Congress, for me, they will really suffer a lot kung wala man lang makukulong na public official or contractor despite ano yung nakikita nating problema sa mga ghost projects, sa flood control projects. So kung walang makukulong, Ninya, parang walang bisa, walang silbi, parang katarantaduhan yung mga mangyayari pag wala man lang makukulungan niya. Ito nga, ang partner, doon sa laki, attorney, ng pinag-usapang halaga, pasok ba sa plunder ito? Yes. Kasi yung element ng plunder, amount is 50 million. Ito, billions. Di ba? Pag napatunayan na at least 50 million yung amount, as a product of a series of acts, yun yung elemento, pero medyo complicated na. Pero focus on 50 million pesos, yung amount, billions. Pupwede dapat, Jack. Okay, at ito, sa pagdinig ng Kamara, inamin mismo ng kontratistang si Lawrence Subiano na nag-donate siya ng 30 million pesos kay former Senate President Francis Escudero noong 2022. Hindi po ba raw ito malinaw na paglabag sa Omnibus Election Code? Okay, kung totoo yung sinabi niya, no? Yes, that's an offense. That's an election offense. Yung pagtanggap ng donation na galing sa isang taong may kontrata sa gobyerno, pinagbabawal yan, Ninya, ng ating Omnibus Election Code. So bawal yan. That's illegal to receive an amount from a person that has business with government in an election, Ninya. Okay, nako, maraming salamat, Attorney Ligutan, again, sa oras na binigay nyo dito sa Arangkada Balita. Mabuhay kayo, sir, at magandang gabi. Thank you so much, Jack, sa kanina. Sa ibang balita, bilang tugon sa patuloy na paglaganap ng fake news at ilegal na pagbebenta online, mas pinaigting ng Department of Information and Communications Technology ang seguridad sa digital space. May umaarangkadang balita si PRTV News correspondent Angela Babad. Proud to work with the DICT and other government departments. Nagsanib puwersa ang Department of Information and Communications Technology, Cybercrime Investigation and Coordinating Center, Department of Trade and Industry, at ang iba't ibang online platform gaya ng Google, TikTok, Meta at Shopee para ilunsad ang zero tolerance policy for all online harms. Alinsunod ito sa mandato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na panatilihing ligtas ang digital space. We're at the point, whether it's scams, whether it's illegal marketing of illegal products, whether it's child pornography, whether it's deepfakes, all forms of online harms has no place in our social media po. Bukod sa mga ito, isa sa mga hamon ng ahensya ay ang pag-aksyon sa pagpapalaganap ng maling impormasyon dahil sa iba't ibang definisyon ng fake news sa bawat platform. Gayunman, nilinaw ng DICT, If it's defined and if it's debunked na by the competent authorities, then the platform should comply. It's no longer part of freedom of speech to propagate something that's a lie. Inutusan ng ahensya ang iba't ibang online platform na tanggalin ang mga content na may kaugnayan sa illegal online gambling, online scams, fake news at deepfake. Kung hindi susunod, maaari nilang ipagbawal ang URL ng platform. Isang hakbang na iniiwasan dahil maapektuhan nito ang mga individual na maayos na gumagamit ng online space. Samantala, inihayag ni Secretary Henry Aguda na umabot na sa 53,000 illegal e-sabong platforms ang naipasara ng ahensya mula 2022. Kasabay nito, patuloy ang pagsasara sa mga social media pages at ang pag-i-issue ng notice to explain sa mga influencer na nag-e-endorso ng online gambling. Hinikayat ni Secretary Henry Aguda ang publiko na isumbong ang anumang problema online sa kanilang hotline na 1326. Angela Babad, umaarangkada sa pagbabalita. Sa aming pagbabalik, sumingit na rider na sagasaan ng truck. Marami pang may init na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
Ipinagpaliban ng International Criminal Court ang pagdinig sa confirmation of charges laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay matapos hilingin ng kanyang kampo ang adjournment na nagsasabing hindi siya fit para humarap sa paglilitis. Pinayagan ng mayorya ng pretrial Chamber 1 ang limitadong pagpapaliban, ngunit tumutol si Judge Maria del Socorro Flores Liera. Ayon sa ICC, nararapat ang limitadong pagpapaliban ng hearing sa confirmation of charges para magkaroon ng sapat na oras upang resolbahin ang adjournment request. Layunin ng confirmation hearing na tukuyin kung may sapat na ebidensya laban kay Duterte. March 11 nang arestuhin ang dating Pangulo batay sa ICC warrant kaugnay ng crimes against humanity. Kaugnay ng balitang yan, makausap natin ang ICC Assistant of Counsel si Attorney Cristina Conti. Magandang gabi. Attorney Conti, welcome ulit sa Arangkada Balita. Magandang gabi. Yes, unang-una Attorney Conti, ano ang reaction nyo dito sa naging latest nga update dito sa dapat na sa September 23 ay yung confirmation of charges na mukhang hindi matutuloy? Siyempre, sa bahagi ng mga biktima, dismayado dahil ito na naunsyami pa. Kumbaga, nahimasmasan na at nagplaplano na. Sa katotohanan, parang yung iba tuloy pa rin kung ano man ang naiplano sa September 23 para ipakita sa ICC kung gaano kahanda ang mga biktima. And sa tingin namin, pati yung prosecution na magdidiin kumbaga ng sakdal laban kay Duterte, both prosecution and victims teams are ready for trial except for Duterte. Ano po ang sentimiento ng pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings dito po sa pagpapalibang ito? Nga, dismayado at whole range of emotions. Kanina merong akong nararamdaman na galit na parang tila ba special treatment o bakit pang mayaman, pang makapangyarihan yung ganitong ganito sa panimulaan. Ako na puputol-putol si Attorney. Nagre-reflect yung isang nanay. Sige po, Attorney. Nagre-reflect yung isang nanay na yung paghinuli sa war on drugs, tawag din nila kasi doon, tinokhang, dire-diretso, kulong agad. Yung iba, hindi nga nakakasuhan o hindi malinaw yung charges laban sa kanya, pero yung pagkakakulong hanggang pagharap sa korte, parang hindi na napapansin. And Attorney Conti, nung dahil, okay. Sige po, Attorney, kala ko na putol-putol po kayo. Oo nga, nagcha-choppy yata. Pero yun, emosyon, pero para sa kanila, tuloy ang laban. Okay. And Attorney Conti, nung huli kayong na-guest dito sa Arangkada Balita, nung tanungin nga kung pwede bang gamitin yung health issues para mapagpaliban itong confirmation hearing. Pero apparently, dati sabi hindi nga. Pero ngayon, mukhang tinanggap. Anong nagbago? Ano ba ang sitwasyon daw ng dating Pangulo? May balita po ba kayo? Ito, ilinaw ko na itong pagpapaliban, hindi ibig sabihin ay naniniwala ang korte. Sinasabing ko anumang issue niya. Ang sinasabi lang ng korte, bigyan natin ng pagkakataon ng factual presentations. Totoo ba ito? Anong sinasabi na unfit for trial? Hindi pa tinatanggap ng korte na unfit for trial si Duterte, kaya na-move ang schedule. Ang sabi lang ng korte, kailangan muna natin na alamin ano ba talaga itong sinasabi nila bago natin simulan. Kaya actually, yung nabanggit kanina, si Judge Liera, sabi niya, actually kahit Nako. Napuputol nga. Pero naputol si Attorney. Attorney. Yes. Ano po nakabalik yung na ba? Okay, Opo. nakabalik na po. Doon sa part na may Okay. sinabi si Judge Liera. Oo. So, ulitin ko, no? Na Opo. sa confirmation of charges hearing, kahit nga umabsent si Duterte dyan at ipaubayan niya sa counsel, may tinatawag na waiver of appearance. Rule 125 ng Rules of Procedure and Evidence ng ICC. Pero ang narinig ko naman na development, sinasabi ni Kaufman na ang sitwasyon ay hindi nga physical, tama, no? Mukhang hindi physical ang kiniklaim, kundi mental. Na ang kanyang sitwasyon has so degraded, kumbaga lumala na ng lumala,
at hindi na niya naiintindihan ang mga nangyayari at hindi na nga makapagbigay ng malinaw na instruction sa kanyang mga abogado. So mentally unfit. Ganon po. Mukhang ganon na ang naaamoy natin. Ang problema lang, redacted at confidential ang kalakhan sa mga dokumento supporting the allegations of Kaufman. And huling tanong lang, kailan na tutuloy ito? May Ako, schedule? yan ang indefinite. Bagaman sinabi ng ICC Pretrial Chamber ay we will postpone for a limited period, indefinite pa dahil hindi sila makapagbigay ng window. Para sa biktima, ang hamon namin sana within 2025. Kasi tandaan po natin, after ng hearing, yung confirmation of charges hearing, may 60 days pa para magpasya yung ICC judges kung meron bang ebidensya o wala at kung magtutuloy ba sa trial. Kaya matagalan pa ito. At kailangan, Bare months na. yun na nga, Pasko na't lahat, wala pa rin palang charges laban kay Duterte. Kaya sana mapansin ng mga judges na simula pa lang naman ito. Hindi pa nga naaayos yung charges. Hayaan na munang matuloy ang hearing na ito at saka na sa trial pagpasyahan yung patungkol sa fitness to stand trial. Okay. Maraming salamat, Attorney Cristina Conti po sa inyong oras. Walang anuman, ingat. May mga karagdagang buto ang natagpuan sa gitna ng operasyon sa paghahanap sa mga missing sabungero sa Taal Lake ayon sa Department of Justice. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, na-recover ang mga buto noong Huwebes. Nakipag-ugnayan na ang gobyerno sa University of the Philippines at mga eksperto sa Japan para suriin ang mga buto. Sa unang pahayag ng DOJ, umabot na sa mahigit 400 piraso ng buto ang nakuha sa Taal Lake magmula noong Hulyo. Nagsimula ang pagsisid sa lawa matapos ibulgar ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan na may mahigit 100 sabungero ang pinatay at itinapon sa Taal Lake. Paalala sa ating mga karangkada nating riders, doble ingat po tayo sa mga pagsingit-singit natin sa kalsada, lalo na sa mga truck para makaiwas tayo sa disgrasya gaya ng nangyari sa isang rider sa Lapu-Lapu City. Yan ang umarangkadang balita ni FMR News Cebu correspondent Clark Pasuit. Dead on the spot ang isang 21 anyos na rider matapos masagasaan ng dump truck kahapon ng hapon sa Barangay Buaya, Lapu-Lapu City. Sa kuha ng CCTV, makikita ang motorsiklo na sumingit sa harap ng dump truck sa intersection. Kinilala ang nasawing rider na si Jeff Rojo. Base sa investigasyon, sinasabing sumingit ang rider sa gilid ng dump truck. Pero dahil blind spot ang pwinestohan ng rider, hindi siya napansin ng driver ng truck na nagresulta sa aksidente. Nasa kustudiyan na ng pulis ang driver habang inihintay pa kung magsasampa ng reklamo ang pamilya ng biktima. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. May panibago na namang meteorological event na magaganap ngayong gabi. Ito ay ang Epsilon Perseid E-Perseid Meteor Shower. Bagamat matutunghayan hanggang September 21 ang meteor shower ngayong gabi, makikita ang pinakamaraming meteor shower na aabot hanggang 5 meteors per hour ayon sa Pag-asa. Magsisimula ito alas 9 ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw, pero pinakamaganda ang viewing nito mamayang alas 4 ng madaling araw. Hindi na kailangan ng telescope o binoculars para makita ang meteors. Pumili lang ng dark observation site na malayo sa mga ilaw. Kahapon ng madaling araw na tunghayan ang total lunar eclipse o blood moon dahil sa kulay pulang itsura ng buwan. Sunod nang matutunghayan ang lunar eclipse sa March 3, 2026. Sa darating na October, magtatapatan ng mga pinaka-mahuhusay na pelikula mula sa 2025 Gawad Urian Awards. May umaarangkada ang showbiz balita, si DJ Mamma Mia.
Inilabas na ang listahan ng mga nominado para sa 2025 Gawad Orian Awards. Leading with 11 nominations ang tumandok ng Cinemalaya na tungkol sa indigenous group na Ati. Bukod sa kwento, highlight din ng pelikula ang All Ati Non-Professional Acting Ensemble. 9 na nominasyon naman ang nakuha ng Jaime Pacena II film na Kono Basho. Istorya naman yan ng Filipino-Japanese half-sisters na bagamat nagluluksa sa pagkamatay ng kanilang ama ay may issue rin sa mana. Nakakuha naman ng 7 nominations ang Green Bones sina Dennis Trillo at Ruru Madrid. Kabilang sa nominasyong yan ang Best Actor para kina Dennis at Ruru. Nanguna naman sa nominasyon ng Best Actress category sina Lovie Poe para sa Guilty Pleasure at Aisel Santos para sa Isang Himala. To be announced soon ang mga nominado para sa Best Documentary at Best Short Film. Gaganapin ang awarding ceremony sa October 11. Ako po si DJ Mia ng FM Radio Manila. Umaarangkada sa Showbiz Balita! Partner, 2 araw pa lang, no? Pero grabe yung Kala mga ko, storya. weekend na ba? Oo nga eh. Tsaka nagdalawang sunod araw na malalaki storya. Kala mo 2 linggo na yung lumipas. Namimiss mo ba yung mga ganitong pagiging field reporter mo na? Ano? Akala ko namimiss ko ba yung corruption ng mga istorya. Sino makakamiss doon? Kasi parang may era eh. Oo nga eh. Every may bagong presidente, iba po yung kanilang issue. Paulit-ulit lang po yung mga issue. Pero in the end, corruption pa rin. Kaya nga, pero kung reporter ka, di ba susundan mo yan hanggang sa kakapagod, no? Basta ang stand po natin dito, ayaw natin sa corruption. Yes, At sana definitely. nga po ay ibalik natin yung pagkasuklam sa corruption. At managot ang dapat managot. At sana mas smoother na ang flow ng 2 houses. Yan ang mga balita ang umarangkada ngayong araw. Ako si Nina Corpus. At ako naman si Jack Batallones para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang susunod na Arangkada Balita!